Hello, I'm V of Beautiful Creations at tuturuan ko kayo kung paano mag-ganchilyo. Paano gumawa ng blanket? Gagawa muna tayo ng magic ring. Meron na tayong tutorial kung paano gumawa nito. Tapos maglalagay tayo ng 2 chains para isara yung ating ring. Yun ang magiging turning chains natin. Tapos, maglalagay tayo ng 12 na double crochet dito sa ring. Paano gumawa ng double crochet? Yarn over, pasok sa loop, yarn over, labas. Yarn over, pakakawalan yung 2 loop, yarn over, pakakawalan yung 2 loop. So, may isa na tayo. Ulitin natin, yarn over, pasok sa loop, yarn over, labas, yarn over, pakakawalan yung 2 loop, at yarn over, pakakawalan yung 2. Gagawin natin ito ng 12 times dito sa loob ng ating ring. Babalikan ko kayo pagkatapos. Meron na akong 12 na double crochets dito sa aking magic ring. So, ang gagawin ko, hahatakin ko na yung tail para isara. Okay? Tapos, i-connect ko dito sa unang stitch, unang V. So, ipapasok ko dito yung aking hook at magsislip stitch ako. So, nakatapos na tayo sa round 1. Para sa round 2, maglalagay tayo ng increase kada isang stitch. Ibig sabihin, 2 double crochet kada isang stitch. So, paano natin gagawin yon? Maglagay muna tayo ng 2 chains. Hindi yan counted as stitch. Tapos, maglagay tayo ng double crochet kada isang stitch. Ito, dito ko din siya ipapasok sa same stitch. Okay? So, pasok, labas, isang double crochet, dalawang double crochet. Tapos, magcha-chain 1 ako bago ako lumipat sa pangalawang stitch na gagawin ko. So, magdo-double crochet ulit tayo, yarn over, pasok, yarn over, labas. Yarn over, ilalabas yung 2 loop. Yarn over, ilalabas yung 2 loop. Yarn over, ipapasok sa stitch. Yarn over, labas. Yarn over, ipapasok sa 2. Yarn over, ipapasok sa 2. Bago ako lumipat dito sa pangalawang stitch na gagawin ko, dito sa susunod, mag-chain 1 muna ako ulit. Okay? So, ang mangyayari dito sa second row, ang magiging pattern, 2 double crochet, isang chain, 2 double crochet, isang chain. Sige, tapusin muna natin yung round na ito. Meron na tayong 24 DCs dito sa ating second round na binubuo ng pattern na double crochet 2 times sa isang stitch tapos chain 1. Ngayon, pagkatapos itong 2 double crochet na to o huling increase natin, mag-chain 1 tayo, tapos i-connect natin to sa unang stitch dito sa round 2. Tapos, magsi-slip stitch tayo. Ngayon, ready na tayo para pumunta sa round 3. Ang gagawin naman natin, maglalagay tayo ulit ng 2 chains. Hindi siya counted as a stitch. Ang magiging pattern naman ng round 3 natin is 1 double crochet, 2 double crochet, chain 1. So, paano natin gagawin yon? Dito sa increase na meron tayo, maglalagay tayo ng isang double crochet, sa susunod na stitch, dun sa pa-V na yan, maglalagay tayo ng 2. Kasi increase naman siya. So, 2. 1, 2.
2. At saka tayo maglalagay ng isang chain. Ulitin natin. Sa susunod na pattern na gagawin natin, ang ilalagay natin dito sa increase ay isang double crochet, dalawang double crochet, chain. So, isang double crochet, dalawang double crochet sa susunod na stitch. Tapos, chain 1. Last, isang double crochet, dalawang double crochet. Chain 1. Bali, isang double crochet, increase, tapos chain. Okay? Tapusin natin itong round na ito at babalikan ko kayo. Mayroon na tayong 36 double crochets dito sa third round. Tapos i-connecta na natin dito sa first stitch natin gamit ang slip stitch. Sa susunod na round, mag-chain 2 ulit tayo. Tapos maglalagay tayo ng double crochet, una doon sa unang stitch at dalawang double crochet sa gitna, at isang double crochet sa dulo. Tapos chain 1. Again, may tatlong stitches. Yung gitna, dalawa ilalagay natin. Isa, dalawa, isa, chain. Papakita ko. So, may tatlong stitches tayong paglalagyan para sa fourth round. Isa sa unang stitch, dalawa sa gitna o increase sa gitna, at isa sa dulo. Tapos maglalagay tayo ng chain 1. Last, ulit. Isa, gitna itong susunod na stitch, so dalawa ilalagay natin dyan. Tapos, isang stitch ulit. Bali, dapat kada isang set mayroong 4 na stitches na lumabas. Kasi dito sa ating sinundang row, 3 stitches naman siya. Tapusin natin tong round, tapos babalikan ko kayo. Pagkatapos ng 4th row, meron tayong 48 stitches. Tapos, pagkatapos ng chain 1 natin, i-connecta natin sa first stitch gamit ang slip stitch. Tapos, mag-chain 2 tayo. Pag tinignan natin, merong 4 na stitches. Nalalagyan tayo sa row number 5. So, isa, dalawa, tatlo, 4. Ang gagawin natin, since even number yon, ang increase natin, ilalagay natin sa dulo. So, maglalagay tayo ng isang double crochet, isang double crochet, isang double crochet, at nasa dulong stitch na tayo, dadalawahin natin o i-increase natin. So, dapat dalawa. Isa, dalawa. Tapos, mag-chain 1 tayo. Ulitin natin. Isang double crochet sa susunod na stitch. Isang double crochet. Isang double crochet. At, dahil last na to, sa bracket na to, dadalawahin natin o increase. Isa, dalawa. Tapos,
chain 1. Patinin na natin, kapag ang sinundan mong row ay odd number, sa gitna ang increase. Kapag ang sinundan mong row ay even number, ang stitches, sa dulo ang increase. Ganyan ang ginagawa ko para maganda yung kalabasan ng circle. 12 DC, increase ng 12, kada isang stitch, increase, susundan na isang chain stitch. Okay? Tapos, sa third round, isang DC at increase. Pagdating sa fourth round, gagamitin na natin yung odd even. So, kapag ang round mo ay even, ang magiging increase mo ay sa gitna. At kapag ang round mo ay odd, ang magiging increase mo ay sa dulo. So, halimbawa, dito sa fourth round, so 1, 2, 3, 4, titignan ko tong third round, asan yung gitna. Doon ko ilalagay yung increase. Pagkatapos, dito sa susunod na round, since ito ay odd number, 1, 2, 3, 4, 5, ang magiging increase ay sa dulo. So, ganun ang gagawin natin sa lahat ng rounds hanggang sa ma-meet na natin yung desired na laki ng ating blanket. Kung sa tingin mo ay natuto ka ngayong araw na ito mula sa ating video tutorial, please like, follow, and share.